faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Maraming salamat sa Panginoon dahil muli tayo ay mag-aaral ng salita niya. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw nito. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka po namin, sinasamba po namin, kinadakila po namin ng pangalan ko yung Diyos, mga Diyos, hari ng mga hari. Ikaw yung Diyos noon ngayon magpakailanman. Ikaw yung Diyos ni Jacob, ikaw yung Diyos ni Job, Panginoon, ni Abraham, Panginoon. Ikaw po yung Diyos mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa panibagong araw, panibagong hininga, pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Muli, humihingi po kami ng tawad, dahil ako personally, humihingi po ako ng tawad. Ang managawa ko kasalanan sa isip, salita at sagawa. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon, para sa paghahayag ko po ng salita mo, ay maging karapat-dapat po kami sa pagbasa po namin ng salita mo, maging karapat-dapat po kami. Lord, maraming salamat sa oras na ito, sa pagbubulay-bulay po namin. You'll be the center of our discussion, Panginoon. Maraming salamat po. Saan man makarating yung tilig nito, ikaw po yung mga pagkakas. Sa pangalan Jesus, Amen. Amen. Amen po. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay Marcos 13, 28 hanggang 31. Basahin ko po Napakaganda po ng verse na to. Pag-aralan ninyo ang talinhaga ng puno ng igos. Kapag ang sanga nito ay nananariwa at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyo na malapit na ang tag-init. Gayon din naman kayo. Kapag nakita ninyo nang nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyo na malapit na. Nasa mga pintuan na. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kailanman ay hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, subalit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng salita. Alam mo ito, napakaganda po nitong Marcos 13. Ito po ay kung saan ang pinag-uusapan po dito ang paghahari ng Panginoon ay kumbaga nalalapit na, which is in our times sometimes naisip natin lalo na itong nakaraan may nangyaring gera sa Israel na ginigera siya ng mga kalapit ng bansa. Minsan nagiging nagiging kumbaga naiisip natin, ito na ba yung mga signs ng Panginoon na darating na. Pero ang tinutukoy po dito ng Panginoon based on my explanation, ito po yung pahig po sa akin ng Panginoon. Huwag po tayo mag-focus sa mga bagay na ito. Huwag po tayo mag-focus sa mga bagay na nakikita lang po natin. Kasi minsan, sabi po sa verse 21, mag-iingat kayo. Mag-iingat po tayo na kung may magsabi sa atin ito, may makakita tayo ng ganito, tignan po natin, suriin po natin na kung ito po ba talaga ay galing sa Panginoon. Sabi nga dito sa verse 21, kaya kung may magsasabi sa inyo, narito ang Mesiyas, ay narito na. Narito, ang Mesiyas ay naroon. Huwag ninyo itong paniwalaan. Ito ay sapagkat mayroong lilitaw ng mga bulaang Mesiyas, mga bulaang propeta. Amen. In this world, we have a lot of troubles. That's why we need to focus on God. We need to focus our eyes to Jesus. Kasi pag hindi po tayo nag-focus at hindi po natin ibinigay ang buhay po natin sa Panginoon, tayo po ay maliligaw na lahat. Maniwala po kayo sa akin, 100%. At kung tayo po ay maniniwala sa mga sabi-sabi na hindi po nang na wala naman sa Biblia, maliligaw po tayo na lahat. At ang tanging magbibigay lang po sa atin ng talino ay ang ating Panginoon. 100%. Try and tested ko na po yan. Hindi po tayo malilin lang kung sino. Hindi po tayo malilin lang kung ano. Nakikita natin kung hindi po tayo hihingi ng biyaya tapos sa Panginoon. Sabi po dito sa salita nyo sa verse 31. Sabi niya, ang langit at ang lupa ay lilipas, subalit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. Heaven and earth will pass away, but ang salita ng Diyos, di ba? Imagine niyo from Eva at Adam nakarating sa atin. Ganon katindi ang salita ng Panginoon. That's napaka-powerful niya. Lalo na kung kahit yung Bible masira,
Pero, ang sinasabi din sa salita ng Panginoon, if ang salita ng Diyos ay nasa puso po natin, pinamumuhay natin, never ever mawawala to at walang makaka-snatch nito sa atin. Maniwala po kayo sa akin. The Bible is just a libro lang yan. Kung titignan po natin literal. Pero kung isa sa puso po natin, isa sa buhay po natin, grabe. Hindi po ito isang libro lang. Ito po isang buhay na kaya po natin pamuhay. Ito po isang mga salita na pwede natin panghawakan dahil ito po ay galing po sa Panginoon. Ayun lang po. Maraming salamat po. Na po meron po kayo natutunan kahit konti lang. Maraming salamat po. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali. Thank you.